ay magiging Sakaki! Bago sa saksi, arestado ang dalawang lalaki matapos mahulihan umano na mahigit 700 million pesos na halaga ng shabu sa Cavite. Iniimbestigahan kung may mas malaki pang personalidad sa likod ng mga aresto. At saksi live, si Nico Wahe. Nico? Pia, mahigit 740 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat ng PNP Drug Enforcement Group o PDEG sa isang bahay sa loob ng isang subdivision dito sa Imus, Cavite. Pagkain para sa isda ang nakalagay sa pabalat ng 110 na plastic na ito na nakasilid sa 4 na sako. Pero pag binuklat ang loob ng bawat isang plastic, tatambad ang hinihinalang shabu. Nasabat yan ng PNP Drug Enforcement Group o PDEG sa ikinasambay bust operation sa isang bahay sa loob ng isang subdivision sa Imus, Cavite. 110 kilo lahat ang nasabat na aabot sa mahigit 748 million pesos ang street value. Ini-spread nila rito sa area ng PRO 4A sa neighboring cities na itong Imus. Dalawang lalaki ang naaresto sa operasyon na tumanggi magbigay ng pahayag. Titignan daw ng PDEG kung may dati ng mga kaso ang mga nahuling suspect. Isang buwan na raw nila itong minamanmanan matapos may magtimbre sa PDEG ng kanilang operasyon. 1 year na sila nag-stay dito and may inimbestigahan pa tayo na may mas malaki pa behind them kasi trusted sila ng allegedly supplier nila. Parang second layer sila of the supply chain ng illegal drugs dito sa ating country. Pia, may isa pang operasyon na isinagawa itong PDEG dito pa rin sa Imus, Cavite na halos kasabay lang nitong iniulat natin. 4 na kilo naman ang hinihinalang shabu ang nasabat doon na may street value na abot sa 27 million pesos. At live mula rito sa Imus, Cavite para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, ang inyong saksi. Isa pang bago sa saksi, 7 sasakyan ang nagkarambola sa Mindanao Avenue southbound sa Quezon City ngayong gabi. 4 ang sugatan at base sa inisyal na investigasyon, bumangga ang isang elf truck sa isang tanker na siya namang nakasagi sa iba pang sasakyan. Naitabi na ng Traffic Sector 6 ang ilang sasakyang sangkot sa aksidente na nagdulot ng pagbagal ng trapiko sa lugar. Mahigit 3 buwang hinintay ang muling pagharap sa Senado ni dismissed Mayor Alice Guo pero pahirapan ang pagpiga ng sagot sa ilang tanong ng mga senador. At dahil sa paulit-ulit na hindi pagsagot sa tanong, cited in contempt muli si Guo. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Sino ba talaga ang tumulong kay Alice Guo para makalis sa Pilipinas? Pahirap ang pigain ang sagot mula kay Guo nang humarap siya sa Senado kanina. Ang sabi ni Guo, umalis sila sa Maynila sakay ng yate kasama sina Sheila at Wesley Guo. May kasama sila sa biyahe na dayuhang mula sa Asia. Wala raw silang cellphone noon. Lumipat sila sa barko na nasa 4 na araw naglayag at lumipat sa mas maliit na bangka patungong Malaysia. Libre raw ang biyahe at giit ni Guo, wala siyang sinuhulan para makalabas ng bansa. Pero nang tanungin ng mga senador kung kanino nagmula ang yate, sino nag-facilitate na magamit nyo yung yate? Madam Chair, gustong-gusto ko pong sabihin pero hindi isulat ko mo sa po papel. masabi po sa public ko. Natatakot po talaga ako. Miss Alice, nauubos na yung Opo, pasensya namin dito. Sana po maintindihan nyo rin Isulat po ako nyo. na natatakot po ako talaga. Gustong-gusto ko po talaga i-discuss. Sir. Gusto mo pala, di sabihin mo sa amin. Nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na. ang pangalang isinulat ni Alice Guo sa papel, di ipinakita sa media pero sabi ng mga senador, Itong taong sinulat mo, holder ng 5 passport to. Why did he or she felicitate your escape? Baka nagigilty na rin po siya. Sana nangyayari po ngayon sa akin. Ito bang pangalan na sinulat mo sa papel? Ito ba nagtangka sa buhay mo to? Ito ba yung nagtatangka sa buhay mo? Yeah, nung huli po, hindi po siya exactly, pero meron din po ako nabalitaan. Ano yung mga narinig mo? Sen, I refuse to answer po for my safety po. Tumakas ka ba o itinakas ka? Sen, siya po nag-initiate po, pero along So the way po, itinakas ka niya? along the way po, hindi po kami magkasama. Hindi ba ito ang mastermind mo? Itong mastermind ng lahat na ito? Amo mo ito? Itong tao na ito? Sen, wala po akong amo. Okay. So, Ikaw ang big boss ng Ikaw lahat ang ng big boss Pogo ng sa lahat. Bamban? Hindi rin po ako big boss ng Bamban.
Pag-amin mismo ni Guo, Hulyo siya nang makaalis pa Malaysia. Kaya tingin ng mga senador, malabong nasa Pilipinas si Guo para panumpaan ang kanyang kontra sa laysay sa reklamong qualified human trafficking sa harap ng notary public na si Attorney Elmer Galicia. Tinatanong lang kita, Miss Alice, kilala mo ba si Attorney Galicia? Sen, kausapin ko lang po saglit yung counsel po. My God. Allow me, Your Honor, to claim the confidentiality of the executive session. Ang executive session po, gaya ng sinabi na kanina, ay may kinalaman sa national security and public safety. Yung usapin ba na kung kilala kayo o hindi ni Mayor Alice, wala pong kinalaman doon sa pagkaalam ko. Nasa pagdinig din si Sheila Guo na unang inakalang kapatid ni Alice. Bagamat hindi raw sila tunay na magkapatid, itinuturing daw na ama ni Sheila ang ama ni Alice. Git din ni Guo na kaibigan lang niya si Sual Pangasinan Mayor Liseldo Calugay na ipinasapina ng Senado matapos muling hindi makadalo sa Senate hearing. Nagtunga GMA Integrated News sa munisipyo ng Sual para makuha ang kanyang panig pero hindi raw siya pumapasok dahil sa dengue. Magkaibigan po kami. Sen, hindi ko po siya boyfriend. Naungkat din ang matagal nang tinatanong kay Guo tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Ang pagkakapareho ng fingerprints niya sa isang Go Huaping batay sa investigasyon ng NBI. For your own sake at para sa kabatiran ng aming komite, just one last time on this very simple fundamental question. Ikaw ba si Guo Huaping? Madam Chair, hindi ko po kino-confirm at may kaso na po sa akin sinampa. Sasagutin ko po sa korte po. The Senate has a right to know. Sino bang kausap namin? Yung talagang totoong taong akala namin or ibang tao? Madam Chair, ako po si Alice Guo. Napatunayan na po namin na hindi kayo si Alice Guo. Kayo ay totoong si Guo Huaping. Hindi lang ang komite ang umabot sa ganyang conclusion, ang NBI mismo at ang isa pang ahensya. Marami pang tanong ang hindi sinagot ni Guo. Ang tanong ko po ay, meron kang monitor sa harap mo, kita mo yung page ng passport. Kayo ba yan sa photo na yan? I'm not asking yung pangalan nyo. Madam Chair, meron pong pending case po sa akin po. You answer! Paulit-ulit na in-invoke ang kanyang right against self-incrimination at iginiit na may banta sa kanyang buhay kaya di niya masagot ang mga tanong. Madam Chair, that answer is unacceptable. Pagkatapos mo kaming bastusin, gaganyanin mo kami ngayon, sasagutin mo kaming ganyan, pagkatapos mo kaming bastusin, pagkatapos mo kaming takasan, sasabihin mo may death threat ka, tapos di mo masabi kung saan galing yung death threat mo. Miss Alice, pinaalalahanan kita, you never raised security concerns to the committee before. Nito na lamang na aresto ka na at ipinalag dito. Pagkatapos po ng session, pagkatapos po ng hearing, ano pong mangyayari po sa akin? Doon po Let's ako take... Kaya sa ikalawang pagkakataon, cited in contempt ang dating alkalde. I move to cite Guo Huaping, also known as Alice Guo, in contempt of the Senate. You will remain in the custody of the Senate until the conclusion of this committee's inquiry or until you finally recognize the authority of this body and grant even a semblance of respect for the laws of this country. The committee will coordinate with any court. At sabi ni Senate Majority Leader Francis Tolentino, dapat sa Senado ang kustudiya kay Guo at hindi sa Tarlac RTC. Paniwala niya, invalid ang arrest warrant ng Tarlac RTC Branch 109. Ang basihan ng kasalukuyang pagkakadetine kay Guo sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. There is a circular issued by the court administrator wherein it states that all cases related to 10660 should be filed in the nearest RTC of the next judicial region. On paper, mukhang may konting salungat, may konting salungat sa batas. Sa batas. But mas mabuti siguro marinig natin ng ombudsman. Sabi ni Tolentino, ang pinakamalapit na judicial region sa Tarlac ay Ordaneta, Pangasinan o kaya sa Valenzuela. Doon lang pwedeng isampa ang kaso laban kay Guo. Pino na rin ng Justice Secretary ang paghahain ng kasong graft laban kay Guo sa Kapas Tarlac pero sa ibang dahilan. Para nagkamali yata yung mga prosecutors ng ombudsman kasi salary grade 30 si Alice Guo and 26 and above
dapat sa ombudsman na yan, tsaka Sandigan Bayan. Kaya susulatan ng Justice Department ang ombudsman para linawin ang isyong ito. Kasi parang baka na oversight lang. Pero ayon kay Ontiveros na chair ng komiteng nagsasagawa ng pagdinig, The committee will write again to the chair and to the office of the ombudsman until we get some quick answers from those two good bodies na maaring gumabay sa atin. Otherwise, Ms. Alice will remain in PNP custody. para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Aprobado ng Pangulo ang pagsibak sa pwesto sa hepe ng Bureau of Immigration kasunod ng pagpuslit ni Alice Guo. Ang ombudsman naman nagpaliwanag kung bakit sa Tarlac RTC nagsampa ng kaso laban kay Guo. Saksi, si Ian Cruz. Matapos muling humarap si Alice Guo sa Senado kanina, ibinalik siya sa PNP Custodial Center. Ang pananatili niya roon base sa utos ng korte sa Tarlac. Ombudsman na nagsampa ng kaso roon laban kay Guo. Paliwanag nito. At the time we filed the information, Alice Guo was no longer a public official. Dahil dinismiss na si Alice Guo ng ombudsman. Kaya kapas Tarlac. Mananatili dahil yun ang may jurisdiction sa Bamban. Hindi rin daw pwedeng makipag-agawa ng Senado sa kustodiya kay Alice Guo dahil hawak siya ng korte. The warrant of arrest issued by the Senate cannot be superior to the warrant of arrest issued by the RTC. Because the warrant of arrest issued by the Senate is not by reason of a crime committed, but by reason of contempt. Kaya ang advice ko lang sa kasana, mag-request na lang ang Senate sa Kapas RTC na kung pwedeng i-produce si Alice Guo sa Senado pag may hearing. Tumanggi magbigay ng pahayag tungkol dito ang Kapas Tarlac RTC Branch 109. Sinibak naman sa pwesto si Immigration Commissioner Norman Tansinco dahil sa pagpuslit palabas ng bansa ni Guo. Aprobado ng Pangulo ang pag-alis kay Tansinco. Yes, the President has approved the dismissal of the current BI Commissioner. Yes, that is confirmed. Sabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, inirekomenda niya ito dahil hindi na siya nasisiyahan sa trabaho ni Tansinco. Papalitan siya. Oh. If I were him, I'll resign already. Mag-resign na lang siya. Natanong si Tansinco kanina sa pagdinig ng Senado tungkol sa pagsibak sa kanya. Commissioner, kumakalat na po yung balita galing kay Secretary Remulla, your boss, na pinalitan na raw kayo. Is this correct? Na-receive ko na po from through the post sa media, but I have not yet been officially informed, Your Honor. Yet informed that you are being relieved or being transferred to another post, so wala? Not yet, Your Honor. Pero aware kayo na there is a certain move to replace you as the head of the Bureau of Immigration. Through the media, Your Honor. Sinubukan din naming tanungin si Tansinco tungkol dito. Aprobado na ron ni Pangulo yung pag-aalis sa inyo. Ano pong masasabi niyo dun, sir? I'm sorry po. Kanina sa Senate hearing, ipinunto ni Senadora Risa Ontiveros ang posibleng pag-iimbestiga sa iba pang ahensya ng gobyerno tungkol sa pag-alis sa bansa ni Guo. Kanina lang po ay may inulat na sinibak na ang presidente. Pero BI lang ba ang involved? At sino-sino exactly sa BI? Paano ang liability ng Coast Guard kung umalis nga siya sa isang yate? Paano ang involvement ng local governments? Una nang pinabulaanan ni Guo na may kasabwat siyang Pinoy sa pag-alis ng bansa. May tumulong ba sa'yo na mga taga-immigration? Alam mo yung mga taga-immigration? Immigration, wala po. Government officials, wala rin po. Filipino, wala po. Wala pong tumulong. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.